Please sit down. Thank you for the courtesy. As usual, I only have 2 pages of the, madalian to yung blah, 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 blah. Tapos, there are some salient points here, but I think indeed yung improved fire code fees collection of more than 1 billion. This will surely have a direct impact of ensuring that communities are always safe and protected from criminality and disruption. I will dispense with the other parts of the speech because may ipapasa ako sa inyo. One is that I intend to build a strong country, but I have to start with your armed forces, police, at kayo. All those connected, those in government especially connected in the protection of lives and property. Pare-pareho. You are no less important than the others, or as important as the other branches of government. Kaya you can be very sure, as I have promised also the soldiers and the police, that you will have the proper priority in spending. Kaya yung mga sweldo ninyo lumaki na. Double the amount, and by the year's end, if you look at your paychecks now, it's growing and growing. By the year's end, pare-pareho na kayo, halos dublado na ang sweldo ninyo. And sana po with that also our dedication to the public. Alam mo, bakit sabi ko, ko to, because we have always been hampered with corruption. Lahat. And I am sorry to say, I do not want to talk about it. But sometimes I have to stress the point. Lahat to nang dumaan dito sa Davao, George, sila lahat. They were my mga police ko noon sa Davao. Si John Coy was my chief of police, the city police director noon. Alam mo, hindi na lang ako magyabang. I do not want to talk about myself, but if you would want really to know me, tanungin na lang ninyo yung mga police, pati yung mga bumbero na dumaan sa Davao. Malaman na ninyo how I deal with my co-workers in government. Una-una, I am really stickler for, but simply what is just right. Ano lang yung tama? Not extra right or ultra right, just right. Pag nandiyan kayo sa legal, pati right and legal, wala talaga yung problema. The matter of improving the services of the Fire Bureau, itong masasabi ko, you will have the best of everything. I have criticized publicly this practice of COA on insisting itong lowest bid. Alam mo, pagka pinayagan ko yan sa panahon ko, you will just also feel the same the way it was or years ago, gano'n ang ano. I do not want that to happen to me. Sabi ko, when you buy the best. Pero wag naman yung kalukuhan, magpunta ka pa sa ibang. Ang aking yung 911 ko sa Davao, dapat mapunta kayo at panuorin ninyo. It's really complete. It should be the ideal Bureau of Fire. Dapat yan. But for the simple reason that there is a division or boundary in our functions, lalo na sa national pati vis-a-vis sa local. So I had to build my own because at that time, would you believe it, there is a truck in the fire station in Davao City, 1935 Studebaker. They just changed the engine, but really the housing and talagang matibay. And I fancy myself every time I go there,
Pero yung mga binili noon talagang existing, 1935. So when Davao City was occupied by the Japanese, it was already there. Pero ano lang yung engine, I think it's diesel one. But what I'm really saying is that ngayon, hingiin na ninyo yung the best at ibibigay ko. Ganon rin sa military pati police. I will not, yung pili ng lowest bid, alam mo yung lowest bid, that is the source of corruption in the country for so many years now. Kasi yung lowest bid, yung ibabagsak niya yung presyo at he will deliver the worst. Kaya sabi, bakit nasira ito? Lowest bid eh. What do you expect? He promises procurement team will promise meron ka nito. So meron ka ng 10%. Magpunta pa doon sa Terer. Magpunta pa doon sa mayor. Na nakawan pa. Anong matitira? Yung bid talagang. I would not particularize the country, but itong aking Isuzu. Isuzu ako sa Davao. And you will see that I was mayor for right after kasi si Inday na yung anak ko ang nagkumpleto yung pati yung sa Davao mga kameras. Puro Isuzu ako, pero sa awa ng Diyos, okay pa. And at that time, I did not spend more than 4 million. At maganda pa hanggang ngayon because ang sekreto kasi sa is the maintenance. Maintenance talaga yan. Sa Davao, I assigned kasi 911. Hilig rin niya eh. Medyo may pera ito, but hilig niya yung mga gano'n na trabaho. So, si Panyol, so we're better off than the others. And of course, I have the support of the Bureau of Fire. I just remember once, dumaan ako sa GSIS, tapos may sunog dyan sa likod ng sabungan, ng mga bahay dyan. Nandyan lang ako sa GSIS, dumaan ako doon sa stasyon. Wala akong makita ang tao, puro manok. Saan ang bumbero dito? Kasi baka nagsabong, ay putang. Sabi ko sa polis, putulin mo lahat yung manok na, putulan mo ang ulo. Para sa ito, hinintay ko nagsabong nga. Kuyawa ka. Well, anyway, pag-usapan yung relasyon natin. I always treat my co-worker in government, even if I'm president, pare-pareho lang tayo. We serve the people. Ang masahan ninyo is that kung ano ang inyo, ma-enjoy talaga. I will see to it na kung ano yung nasa budget will go to you and you will have the best. And you will have the quality that you want. You just insist on me na yun, and I will take your word for it, and I will buy it. I will not be bound by yung lowest bid, kasi ayaw ko maging parte ako sa korupsyon, sinabi ko sa COA. Don't force me to be a party to a corruption every transaction. You go for the lowest bid, because it is always a product of corruption. Plain and simple. Huwag ninyo akong isali dyan. Ngayon mga pulis, sabi ko, they're only allowed, baski kayo, yung yung tama lang. Yung sa pulis, sabi ko, you have only two sources to buy your, I will not name the country, you're only limited to two sources. Yung sa want quality. Ayaw ko ng iba kung saan kayo mabili kasi una-una spare parts. Yung na-deliver na ngayon, I don't know if it's working well for the system now, but kung magbili kayo ng, even in the ordering of spare parts, malayo masyado yung
punta pa kayo ng Europe, magbili kayo doon ng... God, I think it was not really proper. I would not say that it's a source of graft. Pero hindi talaga tama. Bilang 18 million, I can buy 3. Pinilit ng... Kaya nung dumaanan nyo na secretary, I had to fire him. There was this document, yung purchases in the past. But there is this document because a case was filed against those trucks that you bought from Austria. May kaso eh. Even if there is no restraining order, to which I also hate, and I call the attention of the mga judges, the Supreme Court, na huwag kayo TRO ng TRO dyan, lalo na yung mga projects. But ito walang TRO, but there was a question of price. And simply of overprice. Na ngayon, may memo. So I expected you, if you are there, if you are the chief of office, and there is a memo advising you to proceed with caution, and do not at this time do it. Pupunta ka doon, magpirma ka, despite or in spite of that memo sent you. Tapos tinanong ko, sabi niya, wala siyang natanggap. When in fact, it was really a memo from his office sa legal niya. Kaya ako sabi ko, that's not the kind of behavior that I expected from you. Isa pa yung, tanungin mo lang mga taga Davao. There was never a time, except when there are emergencies of wars, that nakita mo ako sa Davao magsirin-sirin kung saan magpunta. Wala akong mga escort na police. When of course, yung may dadating na bisita, pero kung sabihin mo naglalakad lang ako, nagmumotor ako gabi, ako lang mag-isa. And here comes a guy. We had this symposium. Pagpasok pa lang niya, 10 pulis na ka-uniforme. Aside from this, those who were in civilian attire. Ako naman, hindi naman ako inggitiro kasi ayaw ko nga. Pag alis, nagsirin pa. Sabi, this is bullshit. This is bullshit. Wala sa Davao gumawa ganun. Walang. I fired one lawyer for using, was any hurry going to court. He was representing the city of Davao. He was using his siren. Sabi ko talaga, you're fired. Sabi niya, malilate ako sa court. Then you should go earlier. I was once a prosecutor. I report to the court every day. I do trial every day. Bakit nandoon ako pag-start ang trial? Kayong mga... Kaya ayaw ko yung sa Bisaya hilasan ko. Kurne sa Tagalog. Nakukurnehan ako. Tanungin mo yan taga Davao. I do not want a display of... Simple lang tayo lahat. But pero sabi ko, I want the best. Kasi ayaw ko yung madihado ang gobyerno. Now, when I was mayor, kilala na ako nila Bato. Kilala na ako nila Kinsay. Si Koy dumating doon, mayor na ako, naging chief of police. Kilala ako nito, si Bato, I was just a prosecutor, then he was a first lieutenant, kagagraduate lang ng PMA. Ako yung ninong niya sa kasal, kaya marunong mamili ng misis eh. Asawa nito, mistisa. Yung asawa ko, mistisa rin. Pero ako, pinabilayas mo na ng asawa ko na siya kay... So yan ang So matagal akong prosecutor. Matagal akong had a rapport, wonderful rapport with everybody. Nakikita nila ako na, at saka alam na nila noon na talagang ayaw ko ng kriminal. Alam ng pulis lahat yan. Lahat na pulis na assign sa Davao. Alam nila yan. Lalo na minsan may mga isang grupo, 4 na to, dalhin sa opisina for the affidavit.
yung confession o statement. Tapos punta yan sila noon. Ako yung paborito nila na pisikal. Ako lang rin nagdidepensa sa kanila. Pagka gano'n, sige, pirma. Totoo to? Totoo. Lahat. Oh. About 2 weeks after magbalik, sa loob ng opisina ko, sabi ko, nakita ko naman yan. Tapos naman. Hindi sir, nag-withdraw yung isa. Ito naman bagong kaso. Ay putang. Ikaw, pulisa ka, wag mong dalhin uli dito. Patayan ko kayong dalawa. I-dispatcha mo yan. Ganon ang ugali ko. Kaya alam nila yung Now, when I became mayor, galing lang kami noon sa the crossroads of in the NPAs. Tapos, I lost about 226 policemen and PC soldiers. Assassination. Yung mag-traffic noon na isa dito, isang daanan yan. Bugbog, tumba lahat yan. May isang beses nakita ako, papadaan ako, marami na yung pulis na kumain na silang tatlo, yung wag ninyong gawin yan, silang tatlo sa isang mesa. Naabutan ko pa patay yung isa na may bunga, may pan pa sa bunga nga. Kaya itong Davao City Police, medyo yan. Hindi mo na yung mga isparo-isparo. Memorize na nila yan. Kayo, pag baka magdating, if ever, buntayan lang ninyo, silip lang kayo paglabas. Kung isang tao doon sa tindahan, you have noticed na bago ka pagising mo, nandoon na, nag-upo na, tapos nakabihis ka naman, nandoon, tapos isa dito, isa doon, then you go out, then suddenly they change position. Yan yung mga ganon. Pero alam ko nakatalikod kayo. Kaya sila noon talagang back up ko. Pero alliance with the other side. Simply because mahirap. Galing ako sa mahirap. So dumating kami ng Davao 1949, we really had to, it was a long grinding, demolish pa yung bahay namin. So yung social impact noon, nakikita ko, migrants lang kami. We were poor, that's why we had to go to Davao. May na-influensya rin ako doon, kaya kita mo sa left, blow hot and cold kami, nag-uusap kami. Pero I'm the only one sa buong Pilipinas na pwedeng pumunta ng teritoryo ng komunista. Wala yung takot-takot nila. Hindi ako papatayin yan. Katakot na lang yan. Wala yan sila ibang makausap. So, parang gano'n. Hot and cold kami. Pero talagang sabi ko na, every time, ayan, sa bato, sabi ko lang 50, pabalik-balik ako sa bukid, magkuha ng hostage. Meron. Pati Bureau of Fire, pati yung lahat, yung mga tsambahan ng I used to fly almost every week. Kukuha ako ng hostage na police, na soldier. Pero itong tandaan ninyo, ha? Ito'y tandaan ninyo mabuti. Buti may mga... Pagka sa intelligence ka, automatic yan. They'll kill you. The last time, isang intelligence, isang retirable, katsambahan dyan sa Bukidnon, Davao Road. Tinawag ko si Bong. Kung pag-usapan mo, retirable na yung isa. Yung isa is intelligence. Sinabi talaga sa amin. Alam na mga bumbero yan taga Davao. May release namin itong matanda, retirable, pero itong intelligence, huwag mo na lang asahan. Ibig sabihin, diretso yan. Kaya kayo kung assign sa intelligence, talagang be careful. Be extra careful. Kaya ang mga siguro, ilan ba kayong lahat ng bumbero? Kasi lahat ng army, yung binibigay ko na baril, yung awardees ngayon, kanila na yun. Inyo na yan. 45 yan. Pero
kung 28, I may be able to raise them. We're doing well. Galing lang ako sa BIR. Pagka ganito lang, at saka we can limit the lawless fight there sa Marawi, okay lang yan. We will continue to grow. Kasi walang corruption eh. Malakas ang tubo. Maybe pati kayo, bilihan ko kayo ng armas individually rin. Pero itong deal natin, kasi yung nakabili na ako ng mga 2,000, napadala na ba sa Marawi? Yung iba, nabigay na ba sundalo? Binigyan ko, ang pulis kasi, they're better off. Kasi ang importante dito, kung mag-uso ng assassination is, they must know that you have no gun with you. Kasi kung magkaduda ng paglabas mo ng kampo, maduda masundang ka, may baril ka, kukunin talaga yan. Papatayin ka talaga, mainit masyado yan. Ngayon, ang sundalo kasi, naggalit ako sa NPA kasi yung maglabas sa kampo, galing sa kampo, kumuha lang ng ATM, combat, pinagpapatay. So I decided, sabi ko, tapos ginaganon pa, ulo, mga Marines noon, binilihan ko sila. So the soldiers now, or most of them, doon sa Mindanao pero ang deal ko sa kanila ganito, huwag ninyong ipakuha yan sa iyo na buhay ka. Kailan makuha sa iyo yan, patay ka. So, yes sir. Baka po pagdating ng pansi, ako ang papatay sa iyo. Kasi ganito yan eh. Do not suffer the humiliation. Na kung makapture ka, kagaya sa South, makapture ka na, gawain kang baboy doon sa kampo nila, tapos pagdating ng panahon, magkuha ng video, tapos iganon ka sa kamera, luluglugin ka. Do not allow yourself to die in humiliation. Kaya sabi ko sa mga army, tatlong magasin yan. Huwag mong ubusin yung pang-last na magasin. Bakit? Para iyo yan. Totoo. Kung wala ka lang, makorner ka na, di ganonin mo na lang. Sige. Ganon mo. Patayin mo lang ako, di fuck you kita. Total, ganon man din. Putulin mo yung ulo ko, patayin na ako. Huwag mo yan, paluhurin mo ako. Kalkaluko. Sabi ko yan, bigyan ko kayo. I've started buying. Kaya lang, ang Glock sana yun pareho sa police. Maganda ang Glock kasi. Maintenance spray, tapos hindi ako nag-ano ha. But I'm buying most of sa 45. Walang stock eh. Kasi dadaan ng Amerikano. Pag Amerikano na, mababara doon. Kasi kalaban man ako ng Amerikano. Mga gago. Wala naman. Ayaw ko lang yung extrajudicial. Magpunta tayo dyan. Huwag mo akong pakialaman. At saka wala naman akong pinatay dyan na mass killing. Ganito yan eh. Sabi ko, mayor ako, do not destroy my city. Hindi ako yung mayor lang na mag-utos ng isang police tapos barilin mo. My orders, nirepeat ko kanina is, you destroy the apparatus of the organization. Kunin mo yung supplier, gumagawa, kunin mo yung lieutenants, the middleman, and eventually kunin mo yung distribution. Ang inaatake na sa akin, pati daw mahirap, pinapatay ko. Wala akong pakialam kung mahirap ka, mayaman ka. If you are part of the organization, patay ka talaga, nabi ko, kaya huwag kayong pumasok dyan. Sabi ko nung mayor ako, I do not take only of the law and order, I am building a city. Tignan mo ang Davao ngayon.
Ba't maghanap ka ng syudad na that can compare Davao now? 9% ang growth rate ko. The highest noon sa Davao was 3, 4. Yung, akong pinaka-highest, 9. Ipagyabang ko yan kasi dahil gobyerno. Kita mo ang Davao. I was building a city din. Yan ang maintindihan ng mga human rights. Ito mga Amerikano. You are soldiers kayo. You are protecting a country. So do I. I am building a nation in my time. Kaya sabi ko, same order. Destroy. I'm not saying killing. Destroy the apparatus of the organization engaged in Shabu. Katigas pa lang ulo ninyo. Anong ibig sabihin yan? Kung mamatay ka, that is destruction. That is part of the territory of the order. Kaya ako nagkipag-away kung sino dyan, hindi lang nila alam. Ito si Pinoy, sabi niya, walang nangyari kay 1 million. Doon siya kumuha ng Ugokre na chairman ng Dangerous Board. Tingnan mo, kayo, kay Bato, ang nag-surrender 1 million. How about yung figure ni Santiago when he was running PDEA? Di ba sabi niya 3 million? 92% of the barangays in the entire Philippines was already affected or contaminated with Shabu. Anong gawin kung akong presidente? With the sheer number, talagang you should start to worry about whether or not makasurvive pa ang next generation. Tayo hindi na tayo maloko eh. Ang delikado nito, you place in jeopardy the next generation of Filipinos. Kasabi kong sirain kay kami dito, itong grupo na ito ngayon, walang milyonaryo dito, walang pera dito na they will wallow in luxury after retiring. Sanay lang ito sa tubig eh. Baka tubig lang ang inumin niya lang dyan sa... Who will buy my medicines? Sino yung susubo sa babunganga ko, sa lugaw ko kung hindi ko na kaya? Sino magbili ng medisina ko? Sino magsangla ng mga propiedad nila kung kulang ang pambayad sa ospital? Diba mga anak namin? Wala namang asindero, wala akong nabalita ang asindero dito na pumbero o pulis. Kaya putang ina, huwag mo akong lukuhin ng, I am trying to build and protect a nation. So do not me. Mahirap yan eh. Marami na sinabi na sa inyo, hinto. 2 months ago, pinatawag ko lahat, mas marami pa sa inyo, lahat ng mayor ng Pilipinas. 3 batches sila. Sinabi ko, wag ninyo akong lukuhin. Putang ina, yayariin ko talaga kayo. 3, tapos ang last governors. Sabi ko, pasensya niya ang bunganga. Pardon well, si habit actually. Sabi ko, huwag kayong pumasok dyan. Putang ina, yayariin ko talaga kayo. Ayaw ninyong marinig. Bahala kayo. Nasa inyo yan. I said, I'm trying to protect and build a nation. I cannot build a nation in disarray with drugs. Patay ang mga anak namin yan. Buti sana kung puro mayaman tayo dito na sinabi na nga, wag eh. Wag is wag. O ngayon putang marinig mo ng human rights. May human rights. Doon ka makinig, sigurado ka. Dito ka makinig sa akin. Wag yung may human, because that human right is stupid. Walang ginawa ko di magulo. Wala human rights. Lalaki naman ng atay mo, yung mga pulis matatakot kasi yan ang mahirap dyan eh. Baski na totoo, hindi nila ito alam eh, hoy, makinig kayo mga ugok. Patay ikaw, Presidente, ex-President Aquino.
karamihan ng pulis takot sa kaso. Kasi yung kaso, pati ito sila, magkakaso, suspended yan, wala ng pagkain sa mesa kinabukasan. Alam ba ninyo yan? Kaya lahat ng pulis sa Davao, ako ang nagasweldo pag masuspend. Ako ang nagabigay ng sweldo, ako ang nagabigay ng pagkain. Kasi kung hindi mo gano'n, mapuputol yung buhay nila sa, yung anak nila, hindi na maki-eskwela. Walang pagkain. Di iwanan ka ng asawa mo maganda. Magpunta doon sa gwapo na may pera. Kita mo yung the social cost. Pati yung drug. Once the father is placed behind bars or the mother, there is already a dysfunctional family. Pag nawalang isa dyan, may anak na sa prisuan o nasa labas na kulungog nga. These are the things that would create a dysfunction sa buhay ng isang Pilipino. Ang ayaw ko pa dyan, mayroon dito yung iba, millions of them. They go out to another country, work their ass to death. Ilang beses nabasa natin pinapakain sa kanila lamaw. And they are only allowed to sleep 3 hours a day. Yung iba inaabuso pa. Ginagamit pa. Hindi yung pamilya, yung nanay, yung tatay, pati yung mga anak. And they endure the humiliation. They endure the trabaho lang sila, bahala na, antuson lang namo, tiisin namin yan, kasi we need to send money to the Philippines for the schooling of your children. Pagdating dito sa mga anak, walang tatay, walang nanay, yung isa na sa isang, so ang nandiyan mga lula, they start to go wayward. Ganun ang Pilipino pag walang nagsusupervise sa tatay, nanay. Dysfunctional talaga yan. So, very easy for these children to go wayward. So, what happens? Pagbalik nila, wala nakatapos, naubos na yung pinadala nila, at may mga anak pa silang gunggong. Kung ikaw ang presidente, maligayahan ka niyan. Kung ako ang presidente, magpunta ako doon, nakita ko na umiiyak sa hirap. Tapos ginagamit pa ng, sir, ginaganon kami. No? Eh, kung ibang, wala akong pakialam sa ibang tao, puta ka pagka-Pilipino, gagantihan talaga kita. Yun ang mahirap niya. Buti nakinig yung mga media. Pasa ninyo yan. Yan ang sakit ng loob ko. The indignity that they suffer and how it develops after that. Kaya huwag kayong mag-ano, kasi ako nasasaktan. Kung hindi kayo nasaktan, kasi sanay kayong mga mayaman dyan, mga sweldo kayo, mga human rights, kayo mga Amerikanong yawa kayo, anong pakialam sa inyo? Huwag mo akong, you mind your own. Nakikialam ka dito, tapos bomba kayo ng bomba dyan sa Iraq kung saan, maraming patay, ospital ng mga bata, tamaan, wala naman kayong suri. You went to Iraq to fight against Saddam. The excuse was weapons of mass destruction. Pagdating ninyo doon, wala. Anong klase kayong utak eh? Tapos pakialamin ninyo ang akin, puta dito, imbestiga, mas marunong. Yan ang hindi ninyo alam. Ang sakit ng loob ko dahil ako ang presidente. Kung wala lang man akong magawa sa kapwa-tao ko, putang ina, dapat mamatay na ako ngayon. Inutil ako na pagkatao kong gano'n. Then I would not be true to my oath of office. To defend and protect the Filipino. Period. No, if everybody wants me to act as a statesman, I can.
I can be a statesman at any time. It's just a matter of pronunciation, and of course, you go back to your diction. And that is it. When they say that I will not be accepted in this country because there are protests against me, fine. I want to die if I don't go to your place. God damn it, shit. Nagbubulahan tayo dito. Kuya na ako. Anyway, when martial law happened, I was there, so there was this merger at itong mga services na ito kinuha ni Presidente Marcos. I think there's merit in that. At least medyo tabla-tabla na ang standard. So yung anong nasa Caloocan, nasa Davao. And kung hindi lang maglaro ang nasa taas, i-grip mo lang ng gusto in the meantime. Total, 5 years lang naman ako. You'll have everything. Pag yung tangke ninyo, talagang oxygen yan. Pagdating mo gam, tangke pala ng chlorine. Di naligas yung tangke ng bumbero ko. Tarungan ninyo na. Anyway, I said, there will be no corruption. I can assure you that everything that you need will be provided, that everything that you need would be useful, and that I will try to raise your, as we go along the 5 years, you can expect more increases. Unahin ko kayo because I want to build a strong nation. I want to build a strong army. Sa Air Force, I have about 12 new planes. Makabili lang ako ng 24, and that is the F-50s from Korea. Madagdagan ko lang naman yan, and some modern equipments for police work. Ang Army is, nagbili nga tayo ng 23 M4, M16 configuration. Hindi naman dineliver. Kaibigan ko Xi Jinping has been good to me. We're trying to not really please him, but yung China siya, nandyan lang yan. Alam mo, pagka yung mga ganon, hayaan mo yan. Hindi nila, not because of China, but hindi madala nila yan. Kunin mo Palawan, sige, kunin mo. Lahat yan. Kung madala mo, iyo. Kung hindi, putay, naiwan mo yan dyan. Ngayon, sabi natin, we are not prepared. Ako sino bang, andoon si Bong, Lorenzana, Anyo, lahat, doon sa bilateral. Sabi nila wala akong ginawa, kapag ganon-ganon ako. Doon sa bilateral, tanungin niyo si General Anyo pati si Lorenzana. Ano si Bato? Sabi ko, I will drill oil in our territory. Anong sagot ng bilateral doon? But not in not so many words. Sabi niya, parang kira yan. Sino man tayo makipaghira sa kanila? Yung missiles nila nandyan, in 7 seconds, it will reach Manila. Wala akong kwitis ganun ka layo ang takbo. Sabi ko, ayaw ko makipaghira. Kaibigan na lang tayo. Basta nalaman mo na someday we will have to talk about it because that is ours. That is ours. Yes, sabi ko, I understand. We are both claiming it as ours. But someday you have to talk to me. But I will not do it now because I come here in good faith and I want to be friends with you. Kaya nung pinadala nila ng armas, padala sila ng armas. Ngayon may shipment tayo sa September. Dadating na naman ang second one. Libre. Lalaway lang. Kaysa makipag-away ka doon. Maya sabihin pa, kulong mo yung yawa na yan.
Hindi na ako makauwi dito. Paano yung ano ko? Ay, yun nga ba, akala nito, ako dinaritso ko. Wala ako yung papel na claim, gano'n. Wala, sinabi ko, I will drill oil in our territory. There. Sabi niya, alam mo, gano'n, mahaba ng istorya. Tapos, in the end, parang talaga namin, gira, ito. Sabi ko, no, I am not looking for one. Kapag akala siguro nila, naging kasi lang taga Mindakala na taga Bukid, putang, mas bright ako. Kaya ko mas bright kaya sa akin, bakit ako ang presidente? Tayo kay mayroon pa akong isang si Suarez na naman. I have to attend to another function, but I'm happy to share with you the 56th anniversary. All you have to do is, kung mayroon kayong problema, any problem, sa lahat sa inyo, any problem. Basta problem ng tao. Kung hindi mo masulbad sa level mo, o sa taas, nandiyan man yung si Koy, o si Bato, I will entertain you any day. I will always have time for you. Ang akin lang is, let me be very clear on this. I am not cultivating loyalty to me. Ayaw ko yan. The only thing that I ask you, remain loyal to the country. Period. Huwag kami mga politiko, daan lang kami. Pero sa panahon ko, yung style ko sa governance, yun ang ibigay ko sa Davao, yun ang matikman ninyo. Kasi yun ang ugali ko. And you will have, to me, as far as I'm concerned, sa bagay na yan, medyo, tagal nga akong mayor. I know, lalo na bumbero, pati jail. Wala yung, minsan sa jail, naubos na yung pangbili, wala nang pagkain. Bakit? Saan yung talo siguro sa sabong. Sige lang, I am always a forgiving. Mainit ako sa kriminal. Pero yung mga kalukuhan yung bugbog ako, yung bugbog ng asawa. Gusto mo doon, sir, gikulata. Sino ang nagkulata? So, yung bana ko, sir, bana is asawa. Bisayang term kasi iba yung lalaki, iba. So, ang bana niyo mo? Pulis mo, sir, restasyon. Putang ng pulis. Dali ra. Nadalhin ko doon sa sabi saan ka una tinamaan? Ito, sir, sinuntok ako dito. Ang putang ina kong pulisa ka. Sir, sinipa ako dito. Sipain ko. May ugali ako. Kaya yan ang ayaw ko. Ang nanay ko noon kung magkastigo sa akin, kala mo wala ng katapusan. At talagang disiplina na almost every other day nandyan ako sa altar. Yung Jesucristo namin doon, nakaganon noon eh. Ngayon nagbisita ako sa bahay ng nanay ko, nakaganon na. Ngayon mas naawa ako sa Diyos, kaya yung Diyos naawa sa akin. Sabi ko, Jesus. Jesus man tawag ko sa kanya. Jesus, pariha kitag swerte sa kinabuhi. Ganon ako, magbugbo ako, walang kataw. Di ko, patayin ko na talaga ito. Arte lang God. Hawakan ko yung sir, mamatay ba? Sabi mo kanina, patayin mo. Hindi, sir, mahal ko ito. Nang itong pulis na ito. Ay, Ginoo. Tagal na ako sa negosyo na yan. Sabi ko sa inyo. Harap ako, piskal ako ha. Sabi ko, do you have an affidavit on file? Kasi kami mga piskal, if you notice, lahat kami ready. Lahat ng kasong kriminal, yung araw na yan, amin yan.
pagsabi, people of the Philippines versus Soriano, Andres Soriano, nandiyan ka. Pagsabi ko nandiyan ka, ready sir. Wala nang practice yan. Sa karami, kita mo yung sa kaso, people, unahin yung... So, sabi ko, may affidavit ka? Do you have an affidavit on file? Yes sir. Where is it? Sir, it's baka sa record. Tingnan mo. Oh, is this your signature? Totoo to? Lahat? So, lahat na ito, walang sinungaling. Sabi agad niya, Piskal, ano man sabihin ko, yung sa affidavit o yung totoo? Putang ina pulis. Yan ang experience ko sa mga taga-gobyerno. Bombero, ganun rin. Sir, sandali. Ano man sabihin ko? Ano sabihin mo? Yung nasa affidavit o yung totoo? Patay ng pulis, aning yawa. That is my experience with the government. But I love you all because pareho lang tayo. I started as anak lang rin ako ng mahirap. So kaya madali ako isang tingin ko sa tao, alam ko na. Totoo. Isang tingin ko lang. Anyway, there are developments in this country that would, it's evolving. I had a conference with the senator last night, but it has nothing to do with, pero it might create a crisis. I suppose we just have to prepare for that. But we must remain strong as a republic. I said, I do not cultivate loyalty sa pagkatao ko. I don't need it because I know that I am just passing lang ako dito, dumadaan lang rin ako. But I will try to serve you as the best I could. Salamat.